Madalas sinasabing huwag turuan ang mayayaman kung paano gumastos, tulad ng babaeng ito na, para lang sa tahimik na hapunan ay binili ang buong restaurant. Sa kabilang banda, isang estudyanteng lalaki ang nagpakita ng interes sa bagong labas na modelo ng kotse at agad itong binili. Nagtaka ang empleyado kung saan nakuha ng isang estudyanteng tulad niya ang pera at agad naman niyang inilabas ang makapangyarihang card ng kanyang mga magulang. Isa pang estudyanteng lalaki ang nagbigay sa kanyang kasintahan ni Duo ng isang kamiseta na halos 3 milyong won, ngunit hindi ito tinanggap ng babae dahil masyadong mamahalin ang regalo para sa kanya. Dahil lang sa pagtanggi na iyon ay walang awa niya itong itinapon sa basurahan. Lahat sila ay mayroong mga pagkakapareho na sila ay nag-aaral sa marangal na paaralan ng PUM. Sila ang mga batang mayaman na ipinanganak na may gintong kutsara. Sa paaralang ito, si Jenna ang pinakamakapangyarihang mag-aaral na babae, ang anak na babae ng pinakamalaking korporasyon ng teknolohiya sa South Korea. Ngayon, pinagsabihan siya ng kanyang guro dahil sa panunuya, panghihiya at pang-aabuso sa mga mahihirap na estudyante sa paaralan. Tinanong ng guro si Jenna kung gusto niyang ipagtanggol ang kanyang mga ginawa, ngunit bumiti lang siya ng mapanghamak at tiningnan ang guro ng kalahating mata. Pagkatapos noon, maraming iba pang estudyanteng lalaki at babae ang sumugod at gustong umako ng kasalanan para kay Jenna, at pagkatapos ay nagsabi siya ng mga nakakapukaw na salita sa kanyang guro. Ang computer na ginagamit ninyo ay gawa ng aming kumpanya. Gusto po ba ninyong palitan ko ng mas bago? Kung ang paaralang ito ay para sa mga maharlika, ako ay royalty. Sa mapagmataas at mayabang na mukha ni Jenna, napailing na lang ang guro dahil wala siyang magawa. Kabaligtaran ng karangyaang iyon, si Hae-in, ang ating bida, ay mula sa isang mahirap na pamilya at nag-aaral sa isang ordinaryong paaralan. Nag-scroll si Hae-in sa social media at nakita niyang pinag-uusapan ng lahat ang paaralan ng BNM. Bagaman gusto niyang mag-aral doon, isa lang itong panaginip para sa kanya. Ang matrikula sa isang taon doon ay 100 milyong won, isang halaga na hindi niya kayang kitain sa buong buhay niya. Ginaya ni Hae-in ang kanyang guro sa pag-aipling ngayon, ang kanyang gawain ay turuan ang isang estudyante sa mas mababang baitang. Gusto ng pamilya ng babae na papasukin ang kanilang anak sa paaralan ng PUM at namangha siya sa marangyang bahay. Pinag-uusapan ng magulang ang karangyaan ng mga cake at nahihiya si Hae-in na hawakan ito kaya hindi niya magawang kainin. Tinuruan siya ng magulang sa mga kailangan niyang gawin at magkakaroon siya ng unang klase bukas. Pagkatapos noon, nagmadali si Hae-in sa convenience store kung saan siya nagtatrabaho para kumita ng pera para sa matrikula. Ibinigay niya ang kanyang student card sa guro, kasama ang mga regalo dahil matagumpay siyang nakapag-apply ngayon. Naaawa na ang buhay ni Hae-in, ngunit mas higit pa roon ang babaeng ito, kaya ang dalawang sawimpalad ay umupo at nagkwentuhan tungkol sa lahat ng bagay. Kinaumagahan, ipinagbigay alam ng guro kay Hae-in na tatanggalin ng paaralan ang kanyang English scholarship. Naunawaan niya ang sitwasyon ni Hae-in, ngunit ngayon ay mayroon ng ibang estudyante na mas nangangailangan pa kaysa sa kanya. Patuloy na tumuto si Hae-in tungkol doon, ang pagiging mas mahirap ng ibang tao ay hindi nangangahulugang magiging mas maganda ang kanyang buhay. Nalilito si Hae-in habang naglalakad, iniisip ang 3 milyong won na kailangan niyang bayaran. Inanyayahan si Hae-in ng dalawang kaibigan na sumali sa kanilang grupo sa paparating na klase sa English, ngunit agad siyang tumanggi. Sa kabila ng kanyang mga naunang plano, hindi alam ni Hae-in kung saan siya kukuha ng pera para sa matrikula. Mula noon, nawala na rin ang pangarap niyang mag-aral sa ibang bansa. Sa kanyang unang klase sa pagtuturo, sina Jeon ay hindi nag-abala sa pag-aaral at sa halip ay abala sa pagkuha ng mga selfie. Ipinopost niya ang mga ito sa Instagram upang ipagmalaki sa lahat ang kanyang mamahaling gamit. Nagdala sina Jeon ng 2 bag, isang pangkaraniwan at isang high-end. Tinanong niya si Hae-in kung alin ang mas maganda, ngunit sinabi ni Hae-in na wala silang pinagkaiba. Nagulat siya nang makita ang resibo na nagkakahalaga ng 3 milyong won, halos katumbas ng halaga na kailangan ni Hae-in para makapag-aral sa ibang bansa. Pinagalitan ni Hae-in sina Jeon tungkol sa pag-aaksaya na kung siya raw ay hindi niya gagamitin ang pera sa ganoong mga bagay. Agad namang sinubukan ni Jeon ang kanyang guro. Sinabi niya na ibibigay niya kay Hae-in ang mamahaling bag na ito na nagdulot ng pagkalito sa kanya. Matapos ang panloob na pakikibaka, gustong tanggapin ni Hae-in ito, ngunit isa lamang pala itong panloloko ni Jeon. Sinabi ni Jeon na ang mga mahihirap ay laging matigas ang ulo na ayaw nilang magkaroon ng pangalan. Ngunit sa totoo lang, hindi lang nila kayang bilhin. Ang walang pakundang salita na iyon ay nakasakit sa damdamin ni Hae-in. Pagbalik sa tindahan, pinag-iisipan ni Hae-in ang sinabi ni Jeon at naramdaman niyang napakawalang katarungan ng buhay na ito. Sinabi ng kanyang guro na ngayon lang niya ba ito napansin at pinayuhan siyang tanggapin ang kawalang katarungan. Nagpatuloy si Hae-in sa kanyang pagtuturo bilang tutor at ngayong araw ay medyo late na uwi si Jeon. Habang wala pa si Jeon, nag-explore siya sa paligid. Matagal na tinitigan ni Hae-in ang mamahaling bag at kusa itong kinuha para subukan. Nag-selfie siya ng ilang litrato at ipinost sa kanyang Instagram. May kasamang caption na hindi niya alam kung bakit nakikita ng mga tao na maganda ito at sa sandaling iyon ay kararating lang din ni Jeon sa bahay. Mabilis itong ibinalik ni Hae-in sa dating posisyon na parang walang nangyari. Kinabukasan nang dumating sa klase si Hae-in, naramdaman niyang kakaiba ang tingin sa kanya ng kanyang mga kaklase. Hindi pa niya maintindihan kung ano ang nangyayari.
nangyayari. Nagtaka ang mga kaklase tungkol sa sitwasyon ni Hain. Napansin nilang hindi ordinaryo ang bag na kinunan niya kahapon. Pagkatapos, sinuri ni Hain ang kanyang Instagram account at napakaraming komento tungkol sa bag na iinggit sila sa mayamang buhay ni Hain. Dahil dito, unti-unting dumami ang likes, comments at followers. Gustong malaman ng mga kaklase ang tunay na pagkatao ng pamilya ni Hain at sa sitwasyong iyon, nagsinungaling siya na siya ay talagang galing sa mayamang pamilya. Nang hapon ding iyon, agad na tumakbo si Hain sa bahay ni John kahit na malayo pa ang oras ng kanilang klase. Pumunta si Hain para kuhanan ng litrato ang iba pang mamahaling gamit dahil kailangan niyang panindigan ang kanyang pagsisinungaling. Kinabukasan, naramdaman ng kanyang mga kaibigan ang inggit sa mga bagay na mayroon si Hain, ang mga bag, damit at sapatos na pawang Hain. Nagtaka sila kung bakit hindi niya isinusuot ang mga ito sa paaralan. Kalmadong sinabi ni Hain na simula pagkabata ay hindi pa niya kailanman ginamit ang pera ng kanyang mga magulang. Sarili niyang pera ang pinanggagalingan ng kanyang mga gastusin. Nagtatrabaho siya sa convenience store at nagtuturo rin sa isang high school student. Ang isang kaibigan ay nagtanong kung saan niya nakuha ang mga branded na gamit at sinagot naman ni Hain na ang pagkain, ananamit at iba pang pangunahing pangangailangan ay natural na tinutulungan ng kanyang mga magulang. Lubos daw silang ipinagmamalaki at dahil mamahalin ang lahat ng gamit, natatakot din siyang mawala ang mga ito. Dahil dito, naniwala ang mga kaibigan sa sinabi ni Hain at hinangaan nila ang kanyang ginawa. Inihayag ng isang kaibigan na kung mayroon kang 1,000,000 followers sa iyong account, maaari kang kumita ng malaking pera mula sa mga ad. Sa isang buwan ay makakakuha ka ng 3 tandang bawas 4 milyong won at mula noon ay may naisip si Hain. Sa kabilang banda, sa klase ng English, natutulog si Jenna sa klase at hindi man lang pinapansin ang sinasabi ng guro. Nagpasalamat ang guro sa iba pang mga estudyante na gisingin si Jenna, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na gawin ito. Lumapit ang kaibigan para gisingin si Jenna. Alam niyang lahat ng nasa klase na ito ay anak ng mayayaman. Ngunit kahit papaano ay dapat ka pa ring magpakita ng kaunting kagandahang asal. Agad namang bumasa si Jenna ng Ingles na parang katutubong nagsasalita at pagkatapos ay sinabi sa guro na napakapangit ng kanyang bigkas. Wala man lang siyang pinakamababang kakayahan at humihingi ng kagandahang asal. Huwag kang sumobra sa limitasyon at pagkatapos ay patuloy na natulog si Jenna. Sa kabilang banda, pumunta si Hain sa bahay ni John habang wala pa si John. Nagpatuloy si Hain sa pagsusuot ng mga damit ni John at pag-post sa social media. Gusto niyang itaas ang kanyang mga tagasunod sa 1,000,000. Masyado nang matagal bago niya marating ang milestone na iyon. Gusto niyang gumawa ng isang bagay na mas malikhain. Pumasok si Hain sa silid ng may-ari at sa loob ay napakaraming mamahaling gamit na nagpamangha sa kanya. Sa sandaling iyon, dumaan ang katulong at kinabahan si Hain. Nagsinungaling siya na hinahanap niya ang banyo. Pagkatapos, nakita niya ang uniforme ng marangal na paaralan ng PILAM na inihanda ng pamilya para sa kanilang anak na babae. Kinuha ni Hain ito at dinala sa kanyang silid upang subukan. Tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Naramdaman niyang para siyang isang marangal na binibini. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagkuha ng mga larawan at pag-post sa social media. Naramdaman niya ang inggit kay John. Saktong-sakto ang pagdating ni John sa bahay. Nataranta si Hain at nagmamadaling hubarin ang uniforme, ngunit hindi siya umabot. Mabilis siyang nagtago sa ilalim ng kama. Biglang narinig ni John ang tunog ng telepono ni Hain at napakaraming notification sa Instagram. Nagulat si John nang malaman niyang sinusuot ni Hain ang kanyang uniforme para kumuha ng litrato, kasama ang maraming iba pang litrato na kinunan sa mismong silid na ito. Pagkatapos noon, kinailangan ni Hain na lumabas mula sa ilalim ng kama para umamin at dito nalaman din ni John na si Hain ay hindi pala guro, isa lang pala siyang high school student na mas matanda lang sa kanya ng 2 taon. Patuloy na humihingi ng paumanhin si Hain para sa mga ginawa niya, habang pinipilit naman ni John na sampahan siya ng kaso sa pagpapanggap bilang guro. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagmamakaawa, umayag si John na patawarin siya, ngunit mayroon itong mga kondisyon. Sa mga sumunod na araw, naging utusan si Hain ni John, ginagawa ang lahat ng bagay na ipinag-uutos ng batang si John. Bukod pa rito, kailangan din ni Hain na tapusin ang isang tambak na takdang aralin para kay John. Isang araw, tinawagan ni John si Hain. Sinabi ng bata na naiwan niya ang mga dokumento para sa kanyang interview. Umiiyak siya at pinipilit si Hain na pumunta sa bahay niya para kunin iyon, na ikinagulo ng isip ni Hain dahil malapit na rin ang kanyang midterm exam. Pagbabanta ni John, kung bumagsak siya sa entrance exam, ibubunyag niya ang lahat tungkol kay Hain sa kanyang ina. Sa sitwasyong iyon, napilitan si Hain na lumiban sa kanyang exam at tumakbo siya sa bahay ni John upang kunin ang mga dokumento. Ngunit nang makarating siya sa KAM school, naramdaman niyang isa lang itong biro dahil nagsasalita ng masama si John tungkol sa kanya na hinahamak ang kanyang mahirap na buhay. Kinuha ni John ang mga dokumento mula sa kanyang kamay, ngunit pagkatapos ay itinapon ito sa basurahan at natigilan si Hain sa nakita niya. Pumunta siya sa banyo at umiyak ng malakas upang mailabas ang lahat dahil talagang napakahindi patas ng buhay na ito para sa kanya, para sa mga nasa mababang uri. Hindi nagtagal, isang babaeng estudyante ang nagbigay kay Hain ng hair tie. Biktima rin ng hindi pagkakapantay-pantay sa prestihiyosong paaralang ito ang babaeng ito. Ang mahihinang tao kapag pumasok dito ay laging inaapi at nagiging sentro ng lahat ng biro. Mula rito nagsimula ang galit ni Hain. Sa presentation ni John para makapasok
pumasok sa KRM School, malamig na lumitaw si Hayin na may isang timbang tubig sa kamay. Agad siyang lumapit kay Najeon at ibinuhos ang timba ng tubig sa ulo ng bata. Sinabi ni Hayin na kailangan pa rin niyang magkaroon ng kaunting pagkatao. Nang malaman ang balita, agad na dumating ang nanay ni Najeon at ibinuhos ang lahat ng kanyang galit kay Hayin dahil sinira niya ang interview ng kanyang anak para sa KRM School. Sa parehong sandali, dumating din ang pangulo ng paaralan at hiniling niya sa nanay ni Najeon na lumabas ng paaralan kung gusto nitong gumawa ng gulo. Patuloy na ipinaliwanag ng nanay ni Najeon ang nangyari na sinasabing ang kanyang anak ang biktima sa insidenteng ito. Naniniwala ang pangulo na makakaapekto sa resulta ng admission ni Najeon ang insidente sa interview. Ito ang nagpagalit ng husto sa mag-ina kay Hayin at gusto nila siyang kasuhan dahil dito. Agad namang nakarating sa paaralan ni Hayin ang balita at kung totoo ang pagnanakaw, papatalsikin siya ng paaralan. Nagtataka si Hayin kung anong pagnanakaw ang pinag-uusapan nila at dito niya lang napagtanto na si Najeon mismo ang nag-akusa sa kanya tungkol sa mga bagay na ipinost niya sa Instagram. Bumalik si Hayin sa kanyang kwarto habang pinag-uusapan siya ng lahat na sinasabing siya ay isang manloloko at walang konsensya. Agad na nilock ni Hayin ang kanyang Instagram account, ngunit hindi pa doon natapos ang lahat dahil kumalat na ang paninira sa kanya sa social media. Sinasabi na kinuha niya ang mga damit, bag at bahay ng iba para magpanggap na mayaman. Patuloy siyang nakakatanggap ng mga pagtingin na puno ng paghamak mula sa mga tao at mga mensaheng nagbabanta mula sa batang si Najeon. Nang araw na iyon, hinanap ni Hayin ang pangulo ng KRM School at humingi ng paumanhin para sa insidente sa entrance interview. Pumunta siya doon upang humiling sa paaralan na isaalang-alang ang kaso ni Najeon. Lumuluha siyang nagmamakaawa sa Pangulo na payagan si Najeon na makapag-enroll. Kung hindi siya kailanman patatawarin ng pamilya ni Najeon at mapapatalsik siya sa paaralan pagkatapos noon. Ngunit sinabi ng Pangulo, ano ang mapapala ko kung papayagan ko si Najeon na mag-enroll dahil lang sa mga luha mo, pera o reputasyon. Kahit anong gawin mong pagsisikap, wala kang mababago. Umuwi si Hayin na nadidismaya, iniisip ang madilim na kinabukasan na naghihintay sa kanya. Nakaupo at naninigarilyo ang estudyanteng ito sa banyo ng mga babae nang biglang pumasok si Hayin. Matagal siyang umupo at umiyak sa labas kaya hindi siya makalabas. Pagkaraan ng ilang sandali, palihim siyang lumabas at nahuli siya ni Hayin. Hinawakan siya nito dahil akala niya ay manyakis siya. Aakusahan na sana niya ito sa pulisya, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na pumasok lang siya doon para manigarilyo at dito nagkakilala silang dalawa. Ilang araw na ang nakalipas, nagdala siya ng timba ng tubig sa harap ng lalaki para itanong ang interview room. Nang gabing iyon, gustong makipagkita ni Hayin sa Pangulo para mag-request sa kanya muli at itinuro ng lalaki ang pulang sports car na iyon na pag-aari ng Pangulo. Pinayuhan din siya ng lalaki na huwag nang gumawa ng mga walang kwentang bagay dahil wala itong mababago. Pagkatapos, nagpaalam siya kay Hayin at iniwan siyang mag-isa. Umalis na ang Pangulo sa paaralan, ngunit sumakay siya sa itim na kotse. Nakalimutan ng lalaki na banggitin kay Hayin na may dalawang kotse ang Pangulo. Lumipas ang maraming oras at hindi pa rin umaalis ang Pangulo. Nagulat siya nang mapansin niyang 2:00 na ng umaga. Lumapit si Hayin upang tingnan ang kotse, ngunit wala siyang nakitang tao. Nagtataka siyang naglalakad palayo nang biglang may bumagsak mula sa itaas. Nagulat si Hayin nang malaman na isa itong babaeng estudyante at naramdaman niya na may iba pa sa rooftop. Nadiskubre din ni Hayin na ito ang babaeng nagbigay sa kanya ng hair tie ilang araw na ang nakakaraan. Nakita niya humihinga pa ito kaya sumigaw siya ng tulong sa kalagitnaan ng gabi. Agad na dinala sa ospital ang babae sa kritikal na kondisyon. Sa kabilang banda, nakatanggap ng nakakagulat na balita ang Pangulo ng KRM School. Sinabi ng punong opisyal na nabura na niya ang lahat ng security camera footage at mukhang hindi nagpakamatay ang bata. Naniniwala ang Pangulo na isa lang itong estudyante sa ilalim ng Equal Opportunity Program, kaya inutusan niya ang punong opisyal na ayusin ang lahat para mukhang nagpakamatay ang bata dahil sa stress sa pag-aaral. Ngunit ang problema, mayroon pang isang saksi at nang malaman na si Hayin iyon, ay naisip na ideya ang Pangulo. Noong umaga, hinanap ng nanay ni Najeon si Hayin. Nagpasalamat siya kay Hayin dahil napakilos nito ang Pangulo ng KRM School. Tinanong niya si Hayin kung paano napapayag nito ang Pangulo na enroll si Najeon sa KRM School. Nagulat si Hayin dahil hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Nangako ang nanay ni Najeon na babawiin ang reklamo at nagdala pa ng regalo para kay Hayin. Pag-uwi, nakatanggap siya ng mensahe mula sa Pangulo at agad siyang tumawag dito. Pinayagan siya nitong lumipat sa KRM School. Mukhang gusto niyang patahimikin ang nag-iisang saksi sa nakakatakot na gabing iyon. Kinabukasan, sa klase, nakatanggap pa rin si Hayin ng mga mapanlait na tingin mula sa lahat. Ngunit ito na ang huling araw niya sa paaralan na iyon. Kinuha niya ang kanyang bag at umalis kaagad. Lilipat siya sa prestihiyosong KRM School. Nang gabing iyon, pumunta siya sa convenience store para magbitiw sa kanyang part-time job at tinanong siya ng ate sa pakikipag-ugnayan kung kailangan ba talagang magbitiw. Sinabi ni Hayin na walang sinumang estudyante sa KRM School ang nagtatrabaho ng part-time at kailangan na niyang magpakita ng tamang pag-ugali mula ngayon. Sinabi ng ate sa pakikipag-ugnayan na hindi naman ganoon kaingrande ang paaralan, ngunit sumalungat si Hayin dito. Sinabing maraming scholarship ang available para sa mga estudyante. Inisip ni Hayin ang isang maliwanag na hinaharap, ngunit hindi niya alam na ang mga susunod na araw ay ang pinakamadilim sa kanyang buhay. Kinaumagahan,
naman, dumating ang mga tao ng Pangulo sa bahay ni Hai-in at binigyan siya ng uniforme ng paaralan. Isinuot niya ito at sinimulan ang kanyang bagong buhay. Nagpunta siya sa mall para bumili ng sapatos na babagay sa uniforme na iyon. Ang perang naipon niya sa mahabang panahon ay sapat lang para mabili ang mamahaling sapatos na iyon. Kahit na maluho ito ay karapat-dapat sa kanyang kasalukuyang estado. Sa daan pa uwi, may nakabangga siyang estranghero. Pinulot nito ang bag ng sapatos para sa kanya, humingi ng paumanhin at umalis kaagad. Pumasok si Hai-in sa banyo para tingnan ang sapatos at buti na lang walang nangyari dito. Pagkatapos, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na bagay na ikinagulat niya. Naalala ni Hai-in ang babae na nakabangga sa kanya kanina, kaya tumakbo siya para hanapin ito, ngunit hindi niya ito nakita. Nakatayo sa itaas ang babae at pinapanood si Hai-in. Kaagad, napansin ni Hai-in na naiwan niya ang kanyang sapatos, kaya bumalik siya, ngunit hindi na niya ito nakita. Sa parehong sandali, pumasok si Jenna, ang sikat na lider ng mga babae, na suot ang eksaktong sapatos na binili niya. Agad na lumapit si Hai-in upang magtanong tungkol dito. Nakita ni Jenna ang uniforme ng paaralan nila at tinanong si Hai-in kung hindi niya ba kilala kung sino siya. O bagong lipat ka lang, hindi maganda ang mood ko ngayon, kaya palalampasin ko na lang. Itinapon ni Jenna ang tissue sa mukha ni Hai-in na nagpagalit sa kanya. Hinawakan niya ang buhok ni Jenna para turuan siya ng leksyon. Pagkatapos, nag-away silang dalawa, ngunit paano matatalo ni Jenna si Hai-in? Tinanggal niya ng walang emosyon ang sapatos sa paa ni Jenna. Umuwi si Hai-in na tuwang-tuwa sa kanyang pangarap na sapatos, ngunit hindi niya alam na maraming pera si Jenna at hindi niya kailangang kunin ang sapatos niya. Sa kabilang banda, umuwi si Jenna na mukhang kaawa-awa, nakayapak at puno ng sugat sa mukha. Samantala, pumasok ang anak ng Pangulo ng paaralan sa silid ng kanyang ama para buksan ang safe, ngunit hindi niya ito mabuksan. Hindi sinasadya, nakita niya ang file ng bagong estudyanteng si Hai-in. Nag-curious siya sa pamilyar na pangalan. Kinaumagahan, excited si Hai-in dahil unang araw niya sa paaralan. Dito, nakita niya muli ang manyakis na lalaki na nakita niya noon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating si Seo doon, ang anak ng Pangulo ng paaralan. Hinila niya si Hai-in sa labas para mag-usap kahit na hindi sila magkakilala. Sinabi ni Doon kay Hai-in na tawagan lang siya kung mayroon siyang anumang problema. Nagpalitan sila ng mga numero ng telepono at pagkatapos ay nagpaalam si Doon. Habang abala si Hai-in sa pagtingin sa social media account ni Doon, may isang babae ang nakabangga sa kanya. Ang sandaling iyon ay eksaktong katulad ng sa babaeng nakabangga sa kanya sa mall, kaya nagtaka si Hai-in. Binuksan ni Hai-in ang kanyang locker at nagulat siya nang makita ang sapatos na ninakaw sa kanya sa loob. Kasama ang mensahe ng pagbati sa impyerno, hindi pa rin maintindihan ni Hai-in kung ano ang nangyayari. Maya-maya pa ay hinarangan siya ng grupo ng mga mayayaman para tanungin. Bago nito, naglabas na si Jenna ng anunsyo para hanapin ang kanyang pagkakakilanlan. Lahat ay interesado kay Hai-in, gusto nilang malaman kung anong klase siyang tao para maglakas loob na saktan ang reyna ng paaralan. Lumapit ang grupo para harapin si Hai-in, ngunit sa kabutihang palad ay mabilis siyang nakatakas. Sa likuran nila ay hinahabol pa rin siya, kaya tumakbo si Hai-in sa opisina ng Pangulo ng paaralan ng PM. Tinanong niya ito tungkol sa tinatawag na peking pantay na pagkakataon. Sino ba ang dahilan kung bakit ako napunta rito? Patuloy siyang humihingi ng pananagutan. Sinabi ng Pangulo ng paaralan ng PM na ang paaralan ay hindi para sa sinumang gustong pumasok. Kung gusto mo ay maibabalik ka sa iyong dating paaralan. Ngunit ayaw umalis ni Hai-in. Gusto lamang niyang protektahan siya sa sitwasyong ito. Sinabi ng Pangulo ng paaralan ng PM na responsibilidad lamang niya ang pagpasok mo at kung mananatili ka o aalis ay nakasalalay sa iyo. Umakyat si Hai-in sa bintana upang tumakas, ngunit hindi rin siya nakatakas kay Jenna. Sinabi niya, ngayon alam mo na kung sino ako. Maya-maya ay dumating ang isang grupo at pinalibutan si Hai-in. Hinawakan ni Jenna ang kwelyo ni Hai-in at naglabas ng mga banta, ngunit hindi madaling sumuko si Hai-in. Sinuntok niya ang mukha ng reyna ng paaralan. Nagpatuloy siyang tumakbo. Nang makarating siya sa dulo ng kalsada, wala na siyang matakasan. Sa kabutihang palad ay hinila siya ng isang babae at nagtago sa silid ng pagpipinta. Nang makita si Hai-in na walang sapin sa paa, binigyan siya ni Seo ng sapatos na pansamantalang gagamitin. Pagkaraan ng ilang sandali, gustong umalis ni Hai-in dahil sa takot na baka makita siya ng grupo at maapektuhan si Seo. Paglabas pa lang ni Hai-in ng silid, isang misteryosong ngiti ang ipinuko ni Seo. Nang tumakbo siya palabas, hinarangan siya ng dalawang grupo sa magkabilang dulo, wala nang matakasan si Hai-in. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinunan ang mga larawan at nagbanta na isusumbong sa pulisya ang tungkol sa pambubuli sa paaralan. Gayunpaman, wala silang pakialam sa sinasabi niya, hinamon pa nga nila siya na gawin ito. Agad na tumalon si Hai-in mula sa itaas na palapag na nagdulot ng gulat sa lahat at sa ibaba ay naroon si Doon upang saluhin siya. Nagpakita ng pagmamalasakit si Doon kay Hai-in at humingi rin siya ng paumanhin sa ngalan ng mga taong iyon. Kinuha ni Doon ang plaster at idinikit sa sugat ni Hai-in at sa pagkakita sa mga iyon ay nagsimulang tumibok ang puso ni Hai-in. Naisip niya ang eksena ng Cinderella at ang prinsipe sa alamat at pinutol ni Doon ang pag-iisip na iyon sa tanong,
Sino ang pumatay kay Kim Hae-in? Sino ang nagtulak sa kanya mula sa rooftop? Sinabi ni Hae-in, kung sasabihin ko sa iyo, ano ang maitutulong mo sa akin? Nang sumunod na mga araw, lagi siyang sinusundo at hinahatid ni Doon sa paaralan. Magkahawak kamay sila tulad ng isang magkasintahan. Ito ay parang isang kontrata sa pag-ibig. Gusto ni Doon na malaman kung sino ang nanakit sa kanyang kasintahan at gusto naman ni Hae-in na may magprotekta sa kanya sa hindi pantay na paaralan na ito. Ang mga babae ay interesado rin sa kanilang relasyon at walang pag-aatubili na sinabi ni Hae-in na sila ni Doon ay nagde-date. Sa kabilang banda, ang mga kaibigan ni Doon ay mayroon ding parehong tanong at inamin din niya na ito ay totoo. Pagkatapos noon, biglang gustong makipagkaibigan ang mga babae kay Hae-in. Agad silang nagbago ng ugali, mas mabilis pa sa ex. Sinabi ng babaeng ito kay Hae-in na sa Biyernes ay may party ng mga estudyanteng babae, isang pagtitipon ng mga piling estudyanteng babae. Akala ni Hae-in na hindi siya karapat-dapat sumali, ngunit sinabi nila, ikaw ang kasintahan ni Doon ngayon, sobra-sobra ang karapat-dapat mong sumali sa party na iyon. Ikinuwento ito ni Hae-in sa kanyang ate sa pakikipag-ugnayan at pinayuhan siya nito na sumali sa party. Ngunit wala si Hae-in ngayong magandang damit na isusuot, kaya agad na naisip ng ate sa pakikipag-ugnayan sina Jeon. Kinabukasan, nagkita sila ni Jeon para humiram ng damit para sa party at pumayag naman ito, ngunit may isang kondisyon. Gusto niyang detalyado ang pagkwento ni Hae-in sa kanya tungkol sa party pagkatapos niyang dumalo at siguraduhin daw na panatilihin itong malinis at isauli. Nang gabing iyon, si Hae-in ay dumating sa party na parang isang ginang, hawak ang isang baso ng alak na hindi pa niya nadadala sa kanyang bibig nang sinasadya siyang itulak ng kanyang kaibigan mula sa likuran. Ang isa pang kaibigan ay tumulong sa kanya upang makatayo at sa pagkakataong iyon ay pumasok si Jenna na nagpalingon sa lahat sa kanya. Sa kabilang banda, sinadya ng kanyang kaibigan na bitawan siya upang muling matumba si Hae-in at ang mamahaling damit ay nadumihan na nagdulot ng pagkataranta kay Hae-in. Pagkatapos noon, lumapit si Jenna at malamig na binuhusan ng alak ang mamahaling damit na hiniram ni Hae-in. Ang lahat sa paligid ay nagpakita ng pananabik at pinuri ang pagiging astig ni Jenna. Ngunit hindi pa rin alam ni Hae-in kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Jenna, inakala mo bang makikipag-date kay Doon ay magpapabago ng iyong buhay? Pakiusap, alamin mo ang iyong lugar. Patuloy na hinahamak ni Jenna ang mahirap na kalagayan ni Hae-in dahil hindi raw ito ang lugar niya. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tila galit na galit si Hae-in. Susugod sana siya kay Jenna, ngunit pinigilan siya ng dalawang gwardiya. Pagkatapos ay inilabas nila siya habang nagpapakita ng kaligayahan si Jenna. Kinabukasan, dahil marumi na ang damit ni Jeon, balak ni Hae-in na humingi ng pera sa ama ni Hae-in para bayaran sina Jeon. Hindi na nag-abala ang ama ni Hae-in na kumuha ng kanyang wallet dahil katatanggap lang niya ng sahod. Na Jeon, ngunit nang mag-atubiling sabihin ni Hae-in ang halagang 8 milyong won, halos matumba ang buong pamilya. Agad siyang tumakbo papasok ng kwarto at kinandado ang pinto. Habang sa labas ay pinagagalitan siya ng kuya ni Hae-in tungkol doon. Ni 8 won para sa sarili ko, wala pa ako. Tapos ngayon naglakas loob kang humingi ng 8 milyong won kay ama ni Hae-in. Pagkatapos mong makapasok sa international school na iyon, nawala ka na ba sa sarili? Sa kabilang banda, kumakain si Jenna kasama ang ama ni Hae-in at ang madrasta ni Jenna na nagsiwalat kay Jenna na siya ay buntis, magiging isang pamilya na tayo. Nang marinig ito, nairita si Jenna at galit na umalis sa hapagkainan. Hinanap ni Jenna ang kanyang tunay na nanay ni Jenna matapos iwanan ng kanyang asawa. Naging depressed ito at palaging lasing. Kinukutya ni Jenna, ino-ospital ka, kailangan mong uminom ng gamot tapos umiinom ka pa rin ng alak. Ngunit wala na siyang mawawala ngayon. Dahil sa kanya, umabot sa posisyon ang kanyang asawa, ngunit walang puso siyang iniwan. Kinabukasan, hinanap ni Doon si Jenna para kausapin tungkol sa kanyang ginawa kay Hae-in at pinayuhan niya itong itigil na ang paggawa ng mga kalokohang iyon. Naiintindihan din ni Jenna na hindi lang tungkol kay Hae-in ang sinasabi ni Doon, kundi pati na rin ang mga dating ginawa niya sa kasintahan ni Doon bilang magkaibigan sa loob ng 18 taon. Nilinaw din ni Jenna kay Doon na ang mga taong may posisyon tulad niya ay hindi magiging masaya kasama ang mga mahihirap na iyon. Gusto ka lang nilang gamitin para magbago ng kalagayan pagkatapos ay iwan ka, tulad ng ginawa ng ama ni Hae-in sa kanyang ina. Nang gabing iyon, nakita ni Somang ang video ni Hae-in at Jenna sa social media at saktong-sakto na dumaan si Hae-in na nagmamadali. Gusto niyang ibenta ang mga hindi pa nagagamit na gamit para makakuha ng pera para bayaran ang damit ni Jeon. Inakala ni Somang na niloloko siya ng lalaki kaya lumabas siya para protektahan si Hae-in. Hinawakan niya ang kwelyo ng lalaki at nagbanta habang hindi pa niya naiintindihan ang buong istorya. Sa kabilang banda ay sinubukan ni Hae-in na ipaliwanag sa kanya na gusto lang niyang ibenta ang mga bagay na ito. Ang mukha ni Somang pagkatapos ay sobrang dilim habang si Hae-in naman ay umiling na may pagkadismaya. Pagkatapos magbenta, galit pa rin si Hae-in dahil sa presensya ni Somang na naging dahilan upang ibenta niya ng 50,000 na mas mura. Alam niyang ang halagang iyon ay walang halaga sa mga tulad ni Somang, ngunit sa kanya ay malaki iyon. Hindi alam ni Hae-in kung ano ang mangyayari sa kanyang buhay kung hindi siya makakakuha ng 8 milyong won. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Somang dahil madali itong pagkamalan. Pagkatapos, inihatid niya si Hae-in pauwi at biro-biro nitong sinabi na mas maganda kung pinahiram niya na lang siya ng 8 milyong won sa halip na ihatid pauwi. Nagtaka si Hae-in kung mayaman ba
ba siya, at sinabi ni Somang na hindi rin sila pahuhuli sa mga taga-Tanam. Naiinggit siya sa buhay ni Somang ngunit sa totoo lang ay hindi siya masaya doon. Nang makauwi si Hai-in, marami siyang hinanap na part-time na trabaho, ngunit walang nababagay sa kanya. Kinabukasan, nag-cruise muli ang landas ni na Hai-in at Jenna, at nagpalitan sila ng masasakit na salita. Sinabi ni Hai-in, ang mga taong tulad mo na walang kakulangan mula pagkabata ay dapat na nakakapit sa isang taong walang anuman tulad ko. Nababaliw ka pa nga sa akin, nagbubuhos ka ng maraming oras at lakas sa akin, na kung babayaran kada oras ay baka maging malaking halaga. Kung ako ay isang parasito, dapat ay hindi mo na lang ako pinansin, ngunit hindi madaling palampasin ni Jenna iyon. Binigyan niya si Hai-in ng 1 linggo para pag-isipan ang pag-drop out, at nangako siyang magbabayad ng malaking halaga para mabayaran ni Hai-in ang damit. Narito na ngayon nalaman ni Hai-in na ang damit na hiniram niya ay mismong si Jenna ang nagbigay kay na John. Si Hai-in ay nakatulala sa sitwasyong ito, hindi niya alam kung saan kukuha ng pera at ayaw din niyang huminto sa pag-aaral. Kinabukasan sa hintuan ng bus, dumaan muli si Jenna, at sinenyasan niya si Hai-in na mayroon pa siyang 6 na araw para pag-isipan iyon. Pagkatapos, gustong makipagkita ni Doon kay Hai-in para mag-usap. Pinagalitan niya ito kung bakit dumalo sa party na hindi naman niya dapat puntahan. Ang isang tulad niya ay dapat na manahimik, magpikit mata at tahimik na mamuhay. Dito, gusto ni Doon na malaman kung sino ang nagtulak sa kanyang kasintahan ni Doon mula sa rooftop. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sumang-ayon si Hai-in na sabihin ito kung bibigyan siya ni Doon ng kaunting pera. Kinagalit iyon ni Doon at ikinukumpara niya si Hai-in na hindi man lang umabot sa kalingkingan ng kasintahan ni Doon, pareho silang estudyante na nasa ilalim ng pantay na edukasyon. Ngunit ni minsan ay hindi humingi ng tulong ang kasintahan ni Doon kay Doon agad na gustong bumaba ni Hai-in sa kotse. Sinabi ni Hai-in kay Doon na mayroon siyang confidentiality agreement sa ama ni Hai-in. Dito, inihayag din ni Hai-in na hindi niya malinaw na nakita ang mukha ng salarin, anino lang ang nakita niya at ito ay isang babae. Kasabay nito, sinabi din niya na sa paaralang ito, kung mananatili kang tahimik ay maganda ang iyong pamumuhay. Kaya bakit nasaktan ang kasintahan ni Doon ang isang taong may posisyon tulad mo ay hindi man lang kayang protektahan ang babaeng gusto niya? Dapat ay inalagaan mo muna siya bago mo pa siya hayaang humingi ng tulong, hindi ba? Pagdating sa paaralan, hinila ni si Yoon si Hai-in papunta sa art room at binigyan siya ng maraming masasarap na pagkain. Nagpasalamat si Hai-in dito at naramdaman niyang si Yoon lang ang nag-iisang mabuti sa kanya dito. Ngunit hindi niya alam na sa likod nito ay isang madilim na plano. Alam ni si Yoon na nahihirapan si Hai-in sa paghahanap ng pera para makabayad sa damit, kaya tinuruan niya si Hai-in kung paano kikitain ang halagang iyon. Dinala ni si Yoon si Hai-in upang makipagkita sa isang mas nakababatang estudyante o sa mas tumpak, ang batang nagpapautang ng mabigat sa paaralang ito. Agad na inilipat ng batang ito kay Hai-in ang 3 milyong won. Lubos siyang nagpasalamat, ngunit pagkatapos ay nataranta. Nang malaman niyang bawat linggo ay nadaragdagan ng 2 milyon ang halaga. Nalilito si Hai-in tungkol dito kaya nag-alok siya ng ibang panukala. Ibibigay niya kay Hai-in ang perang iyon kapalit ng pagiging modelo niya. Kinailangan ni Hai-in mag-cosplay ng mga kakaibang kasuotan, ngunit tiniis niya lang ito. Isinantabi niya ang lahat ng kanyang pagmamataas para lamang sa pera. Para sa huling kasuotan, nangako siyang babayaran si Hai-in ng karagdagang 5 milyon, ngunit sa kondisyon na kailangan niyang palitan ito sa harapan niya. Pagkatapos ng pag-iisip at pagdududa, nagpa siya si Hai-in na gawin ito para sa 8 milyon at dahil gusto niyang magpatuloy sa pag-aaral sa paaralang ito. Pagdating ni Doon sa ospital kung saan kumatos pa rin ang kanyang kasintahan ni Doon, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito at humingi ng tawad dahil hindi niya ito naprotektahan. Inisip ni Doon ang sinabi ni Hai-in kaninang umaga. Pumasok siya sa silid ng kanyang ama para tingnan kung may mahahanap siya. Sinuri niya ang security camera footage noong gabing iyon, ngunit nabura na ito. Naisip niya na alam ng kanyang ama kung sino ang salarin at may tinatago ito. Nang gabing iyon sa kanyang panaginip, ang mga nakakagambalang eksena ay patuloy na lumalabas sa isip ni Hai-in. Sa kanyang huling sandali, sinubukan ng kasintahan ni Doon na bigyan siya ng kwintas. Mukhang sa salarin ito, nagising si Hai-in at naaalala ang kwintas. Itinago niya ito sa pulis at pati kay Doon, kaya sigurado siyang babae ang salarin. Kinaumagahan, sorpresang nakasalubong ng madrasta ni Jenna si Jenna sa paaralan. Sa harap ng lahat ay ipinapakita niyang nagmamalasakit at nagmamahal siya kay Jenna. Ngunit nang sabihin niya sa guro na gusto niyang kausapin si Jenna ng pribado, lumitaw ang tunay niyang ugali. Sinabi niya kay Jenna ang mga salitang puno ng pangungutya. Ang bata na dinadala ko ay isang lalaki. Siya ang magiging tagapagmana ng Han-un Group. Nang marinig ito, halos gumuho si Jenna. Paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isip ang mga salita ng kanyang madrasta ni Jenna. Sakto namang nandoon si Hai-in, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kaibigan ni Jenna. Muling nagpanggap ang madrasta ni Jenna at sinabi niyang aalagaan niya at ihahatid si Jenna pauwi. Ngunit pinigilan siya ni Hai-in, pagkatapos ay umalis siya kasama si Jenna. Nakikisimpat siya si Hai-in sa sitwasyon ni Jenna. Nagbigay siya ng mga salitang pampalubag loob, ngunit hindi ito nagustuhan ni Jenna. Ayaw ni Jenna sa pakiramdam na may nakikisimpat siya, labis-labis at pilit na nagpapakita ng awa sa kanya, ngunit hindi dumating si Hai-in dito para
aliwin si Jenna. Kinuha niya ang 8 milyong won at ibinato ito kay Jenna. Ang perang nakuha niya sa pagtatapon ng kanyang kahihiyan at pagpapahalaga sa sarili. Dito, gusto rin ni Hae-in na hayaan na lang siya ni Jenna. At kahit anong mangyari, titiisin niya sa paaralang ito hanggang sa makapagtapos. Kahit mura lang ang halaga ng buhay ni Hae-in, gagawin niya itong mas maganda. Matigas na sinabi ni Hae-in sa harap ni Jenna na ang pinaka nakakatakot na babae ay hindi ang mayroong lahat, kundi ang walang mawawala. Naunawaan ni Jenna ang sinabi ni Hae-in dahil hindi siya nakakatakot, mayroon pa rin siyang sariling kahinaan at ang pamilya ay isa sa mga iyon. Mula ngayon, hindi na sila magkagalit at hindi naguguluhin ni Jenna si Hae-in. Kinabukasan, naramdaman ni Hae-in na puno siya ng enerhiya. Nang walang nagpapahirap at walang anumang bagay na nagpapainis sa kanya. Nagtataka ang lahat kay Hae-in, hindi nila alam kung ano ang ginawa niya na nagpabago sa isip ni Jenna. Siya rin ang unang lumabag sa mga patakaran na pinahirapan ang mga estudyanteng nasa ilalim ng pantay na edukasyon sa paaralang ito. Gustong makipag-usap ni Doon kay Hae-in, alam niyang may tinatago siya. Hindi niya pinilit si Hae-in na magulat sa pulis, gusto lang niyang malaman ang katotohanan tungkol sa salarin. Ngunit patuloy na sinabi ni Hae-in na hindi niya nakita ang mukha ng taong iyon, kaya gusto ni Doon na hanapin nila ni Hae-in ang katotohanan. Gusto rin niyang magpanggap silang nagde-date, mukhang may pinaghihinalaan si Doon. Sorpresang nakatanggap si Hae-in ng video na kuha habang nagbibihis siya sa harap ng batang nagpapautang ng mabigat at labis siyang nataranta rito. Tulala si Hae-in habang naglalakad nang biglang lumitaw si Seon. Malapit din si Jenna at nagtaka siya kung bakit magkalapit ang dalawa. Sa klase, palaging kinakatakutan ni Hae-in ang video na iyon hanggang sa ilang beses siyang tawagin ng guro ng English, ngunit hindi siya makapag-concentrate. Lumingon si Seon at isinulat sa papel kung maayos lang siya. Sumenya si Hae-in na maayos lang siya, ngunit sa kanyang isip ay patuloy niyang iniisip ang tungkol doon. Pag-uwi, naaalala niya ang papel na ipinadala sa kanya ng babaeng nagbigay ng hair tie sa mall. Alam ng taong iyon na nasaksihan ni Hae-in ang insidente na nangyari noong gabing iyon sa paaralan. Ang sulat doon ay eksakto sa isinulat ni Seon kaninang hapon. Dito lang niya nalaman na mailayunin ang paglapit o pagiging malapit ni Seon sa kanya. Ang babaeng nakabanggaan niya noon at ang liham na ito, walang iba kundi si Seon. Sa kabilang banda, pumasok si Seon sa ospital para bisitahin ang kasintahan ni Doon. Dito lumabas ang tunay niyang pagkatao. Mukhang si Seon ang nagtulak sa kanya mula sa bubong. Siya rin ang nagpadala ng video kay Hae-in. Gusto ni Seon na hawakan si Hae-in para takutin siya dahil nasaksihan niya ang insidente noong gabing iyon. Si Seon ay dating isang kilalang personalidad sa paaralan ng PM. Ngunit hindi pa nagtatagal, nalugi ang kumpanya ng kanyang pamilya. Mula noon, nagsimulang tumalikod sa kanya ang mga kaibigan niya sa paaralan, hinahamak at hinahamak siya. Nang makita ito, sinaktan ni Seon ang kaibigan na sumusubok na kutyain ang kanyang pamilya, at sakto namang dumating si Jenna at pinigilan si Seon. Magkaibigan sila noon, ngunit ngayon ay iba na. Binigyan ni Jenna ng malakas na sampal sa mukha si Seon na nagulat sa kanya. Inulit ni Jenna ang sinabi ni Seon, magkaibigan lang tayo kapag magkapareho tayo ng antas. Bulong niya kay Seon, ang tagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Dahil din dito, palaging hinahanap ni Seon ang paraan para makaganti kay Jenna. Ngayon, nagkasalubong silang dalawa sa paaralan, nagtaka si Jenna kung bakit palagi siyang nakadikit kay Hae-in. Kung magtatangka ka ng anumang kalokohan, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan mula sa nakaraan. Ngunit hindi rin basta-basta si Seon at hinamon pa niya si Jenna. Alam ni Seon na walang ebidensya si Jenna para akusahan siya na pinatay niya ang kapatid ni Jenna. Alam din niya na wala nang pinagkaiba si Jenna sa kanya ngayon dahil ang tagapagmana ng family corporation ni Jenna ay nasa sinapupunan ng madrasta niya. Sa kabilang banda, hinahanap ni Hae-in ang kanyang video sa art gallery dahil alam niyang kagagawa ni Seon ang lahat. Tamang-tama, nandoon din si Seon at doon, hindi na siya nagpapanggap kay Hae-in. Inamin ni Seon na siya ang may kagagawa ng lahat. Mula sa pagnanakaw ng sapatos hanggang sa liham at maging ang video ng pagpapalit ng ulo ni Hae-in. Alam din ni Seon ang dahilan kung bakit nakapasok si Hae-in sa paaralan ay dahil sa ayos ng Presidente Seo. Dahil si Hae-in ang tanging nakasaksi sa aksidente. Dahil alam ni Seon na hindi nakita ni Hae-in kung sino ang salarin, gusto niyang magpatotoo si Hae-in upang ibunton ang kasalanan kay Jenna. Sa katunayan, naroon din si Jenna sa rooftop noong araw na iyon. Pumunta siya doon dahil sa pagbabanta ng kasintahan ni Doon dahil alam niya na ang ama ni Jenna ay nakikipag-date sa isang guro sa paaralan. Nagbigay ng isang kasunduan ang kasintahan ni Doon upang hindi ibunyag ang bagay na ito sa labas. Ginagamit ito ni Seon upang kumpirmahin na si Jenna ang gumawa nito sa kanya. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Hae-in, sigurado siyang hindi si Jenna ang salarin. Nang tanungin ni Seon ang dahilan, hindi maipaliwanag ni Hae-in at hindi rin kailangan ni Seon na malaman ang dahilan. Sa madaling salita, gusto niyang gawin ni Hae-in na si Jenna ang salarin na ikinagulat ni Hae-in at paulit-ulit niyang sinigawan si Seon na baliw. Binalaan
niya si Siyun na huwag magpakita sa kanya at huwag magpanggap na malapit at agad na ipinakita ni Siyun ang video ng pagpapalit ng ulo ni Hae-in. Nagsimula nang magbanta si Siyun na ilalabas niya ito sa social media. Walang pakundangan siyang naglalaro at tumatawa habang si Hae-in ay labis na nag-aalala. Pauwi na si Hae-in nang makatanggap siya ng text message mula kay Siyun. Patuloy siyang nagbanta kay Hae-in na sundin ang kanyang sinasabi kung ayaw niyang masira ang kanyang buhay. Nakita ni Hae-in ang karatula na naghahanap ng impormasyon tungkol sa aksidente ng estudyante ng paaralan ng BUM at sinisi niya ang sarili sa pagpapanggap na hindi niya alam. Mula pa sa simula, mali ang pagpili ni Hae-in na pumasok sa paaralang ito at sakto namang dumaan si Jenna at nakita si Hae-in kaya huminto ang sasakyan. Sinisi ni Hae-in si Jenna kung bakit siya lumitaw sa sandaling ito. Pakiusap, umalis ka, layuan mo ako. Tinanong ni Jenna kung ano ang nangyayari, itinuro ni Hae-in ang anunsyo. Sinabi niya na siya at ang kasintahan ni Doon ay talagang kaawa-awa dahil kailangan nilang pumasok sa paaralang ito. Patawad sa pagiging sakim nang hindi ko alam ang aking lugar. Sinabi ni Jenna na hindi niya kailangang kaawaan ang kasintahan ni Doon. Ipinahiwatig niyang malayo ang pagkakaiba ng kasintahan ni Doon kay Hae-in. Ngunit bakit ka umiiyak at nagkakagulo ng walang katapusan? Dapat ay sinunggaban mo ang ibang tao nang walang galang at sinaktan mo sila, hindi ba? Sinabi mo na kailangan mong maging matyaga hanggang sa makapagtapos. Hindi sanay si Hae-in sa mga mabubuting salita ni Jenna. Bago umalis, pinayuhan din ni Jenna si Hae-in na mag-ingat kay Siyun. Pagkatapos nito ay tinawagan ni Siyun si Hae-in ngunit hindi niya ito sinagot. Tinawagan ni Hae-in si Doon upang humingi ng pabor. Kinabukasan, si Hae-in at Doon ay magkahawak kamay na pumunta sa changing room. Pinalabas nila si Gujin dahil gusto nila ng pribadong espasyo. Agad nilang sinimulang hanapin ang video ng pagpapalit ng damit ni Hae-in at sa wakas ay natagpuan niya ang HP na may pangalan niya. Sa kabilang banda, nalaman ni Somang na natagpuan ito ni Hae-in at inaalagaan niya rin ng mabuti ang matabang lalaki na nag-shoot ng video. Pinilit ni Somang ang lalaki na burahin ang lahat ng video na kanyang naitala at dahil sa pagiging agresibo ni Somang ay hindi ito nangahas na umimik. Pagdating sa bahay, tinignan ni Hae-in ang ASD at nagulat siya na hindi siya ang nasa video kundi ang kasintahan ni Doon. Ang mas nakakagulat pa, siya ay nasa bisig ni Gujin at silang dalawa ay nagpapalitan ng matatamis na halik. Lubos itong ikinagulat ni Hae-in, ang taong laging mahal ni Doon ay ngayon ay hawak ang kanyang kamay at ang lalaking iyon ay matalik pa niyang kaibigan. Kinuha ni Hae-in ang kwintas kasama ang video at nagtataka siya kung ano ang nangyari at kung anong uri siya ng tao. Kinabukasan, pagdating sa paaralan, nakilala ni Hae-in si Doon, ngunit hindi pa rin niya isiniwalat ang video sa kanya. Doon, hiniling ni Doon na samahan siya sa engagement party ni Gujin at Juhi. Pumayag lamang siya ng labag sa kanyang kalooban kahit ayaw niyang pumunta doon. Pagkatapos nito, sinenyasan ni Siyun si Hae-in na gusto niyang kausapin ng pribado, at sa banyo ay patuloy na ginamit ni Siyun ang video para panakot. Nagmakaawa si Hae-in kay Siyun na bigyan siya ng oras para pag-isipan ito. Nag-aalala siya na kung sasabihin niyang si Jenna ang salarin, masisira niya ang kanyang pangako sa pangulo ng paaralan ng BUM. Nangangahulugan iyon na siya ay mapapatalsik sa paaralan. Pagkatapos, kinuha ni Hae-in ang EXP para tanungin si Siyun. Ngunit hindi nagulat si Siyun dito, dahil sa video na iyon ay nahawakan niya sa liig ang kasintahan ni Doon. Mula doon ay pinilit niya itong makipagkita kay Jenna sa rooftop, kapalit ng pagtanggal ng video at hindi pagpapakalat nito. Patuloy na minamanipula ni Siyun ang isip ni Hae-in na inaasahan ni Siyun na si Jenna ang naroon at nagtulak sa kanya mula sa rooftop. Pinayuhan ni Siyun si Hae-in na huwag nang alamin pa ang lahat at sundin ang kanyang mga tagubilin. Pagkaalis ni Siyun, biglang lumabas si Somang, ipinaliwanag niyang pumasok lang siya para manigarilyo. Narinig ni Somang ang buong pag-uusap nila at sinabi niyang mas matindi si Siyun kaysa sa inaakala niya. Naisip niya ang ideya na ipagbigay alam sa pulisya. Ngunit ayaw ni Hae-in iyon, ayaw niyang mapaalis sa paaralan. Sinabi ni Somang kay Hae-in, hayaan mong turuan ko ng leksyon si Siyun. Nang araw na iyon, naganap din ang party ng magkasintahang Gujin at Juhi. Lahat ng kaibigan ay naroroon at kasama si Hae-in. Habang nagdiriwang ang lahat para sa pinakamagandang mag-asawa ngayon, si Jenna sa kabilang banda ay walang kaunting emosyon. Dahil alam niyang nagtatago sina Gujin at ang kasintahan ni Doon noon, kaya naman palagi niyang pinipigilan ang mag-asawang ito. Maya-maya, lumabas si Doon at Hae-in para magpahangin. Si Hae-in ay patuloy na nag-aalala tungkol sa kasintahan ni Doon. Tinanong niya, bakit sa tingin mo nangyari ang mga bagay na iyon sa kanya? Malinaw na mayroong sadyang nagtulak sa kanya, marahil ay dahil sa galit. Si Doon ay labis na curious tungkol doon. Naniniwala siyang ang kanyang kasintahan ay mabait at magiliw, kaya ano ba ang nagawa niyang mali? Sinabi ni Hae-in, baka hindi mo palubos na naintindihan ang iyong kasintahan. Sinabi lamang niya ang mga salitang puno ng pahiwatig, ngunit hindi niya ibinunyag ang lahat kay Doon bumalik sa party. Tinanong ni Hae-in si Jenna tungkol sa kwintas ni Juhi. Sinabi ni Jenna na napakamahal nito at hindi sigurado kung mabibili mo iyon kahit may pera ka. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit si Jenna at inanyayahan si Doon na sumama. Ngunit ayaw niya dahil palagi niyang iniisip na si Jenna ang taong laging masama
masama ang pakikitungo sa kanyang kasintahan ni Duon pagkatapos ay nagpalitan sila ng masasakit na salita. Sinabi niya na dahil lang sa isang babae ay itatapon ni Duon ang kanilang 18 taong pagkakaibigan. Nagalit si Jenna dahil inakala ni Duon na siya ang pumatay sa kanyang kasintahan, habang si Duon naman ay buong lakas na ipinagtanggol ang kanyang kasintahan. Puot sa kahirapan, kamatayan ang kaparusahan. Dito, inihayag din ni Jenna na niloko siya ng kasintahan ni Duon. Itinuro ni Jenna si Gujin dahil biktima rin siya ng pananakot ng kasintahan ni Duon. Ang lahat sa paligid ay nagulat at hindi maunawaan kung ano ang nangyayari. Hindi na nakayanan ni Jenna. Sinabi niya na ang kasintahan ni Duon ay nakipagtalik din kay Gujin. Nagulat ang lahat sa balitang ito. Umalis agad si Jenna habang nagkagirya sina Gujin at Duon. Sa katunayan, ang kasintahan ni Duon mismo ang sumilip at nag-record ng video na ito. Pagkatapos ay ipinadala niya ito kay Gujin para kikilan siya. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Jenna sa rooftop. Dito, pinayuhan ni Jenna ang kasintahan ni Duon na huwag nang paglaruan pa ang pag-ibig ni Duon dahil alam niyang nakipagtalik na ito kay Gujin. Ngunit iginiit ng kasintahan ni Duon na gusto niya talaga si Duon. Inggit ang kasintahan ni Duon sa lahat ng mayroon si Jenna. Balik sa kasalukuyan, hinanap ni Jenna si Juhi para humingi ng tawad sa nangyari kanina. Ayaw niya talagang sabihin, ngunit hindi niya kayang tingnan na niloloko ni Gujin ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit alam na ni Juhi ang tungkol doon. Gusto lang niya itong itago. Ngunit ngayon ay sinira ni Jenna ang lahat. Malamig na umalis si Juhi, iniwan si Jenna na nakatulala. Sa labas, may gustong sabihin si Hain kay Jenna. Pagkatapos ay nagmaneho silang dalawa patungo sa bahay ni Hain. Sa loob ng kwarto, kinuha ni Hain ang kwintas na ibinigay sa kanya ng kasintahan ni Duon habang naghihingalo. Ibinigay niya ang buong kwintas na suot ni Juhi. Parehong iniisip ni na Duon at si Iyon na si Jenna ang salarin. Hindi sigurado si Hain kung sino iyon. Ngunit sigurado siyang wala si Jenna sa kanyang isip. Nang gabing iyon, pagkaalis ni Jenna, agad na dumating si Juhi. Dahil alam niyang nagtatago ang kasintahan ni Duon at ang kanyang kasintahan. Nagkaroon ng alitan ang dalawa. Matapos ang isang pagtatalo, aksidenteng naitulak ni Juhi ang kasintahan ni Duon mula sa rooftop. Talagang nagulat si Juhi sa sitwasyon. Nang tumingin siya sa ibaba, iyon din ang sandali na nakita ni Hain ang kanyang anino. Kinabukasan, nakatanggap si Hain ng text mula kay Siun. Kung hindi makumpleto ni Hain ang kanyang misyon, ipapakalat niya ang video na ito mamayang 12:12 ng hating gabi. Nang gabing iyon, tinawagan ni Hain si Siun upang makipagkasundo. Tinanong niya si Siun kung nasaan ito upang makipag-usap. Gusto ni Hain na ibunyag kung sino talaga ang salarin. Ngunit sa kasamaang palad ay alam na rin ito ni Siun. Nang malaman niyang nasa paaralan si Siun, nagmadaling sumakay ng taxi si Hain papunta roon. Sa itaas, sinimulan ni Siun na ikalat ang video ni Hain nang biglang may lumapit mula sa likod at itinulak siya. Sa ibaba, sinusubukang tawagan ni Hain si Siun, ngunit hindi niya ito makontak. Sa sandaling iyon, biglang nahulog ang bangkay ni Siun mula sa rooftop. Muli, nasaksihan ni Hain ang kakilakilabot na tagpong ito. Dito nagtatapos ang episode 1-0. Para sa mga susunod na kaganapan sa pelikula, mangyaring panoorin ang mga susunod na episode. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na mga video.